the Supreme Court clearly stated that however powerful a king may be, a human being, a person, is a king in his own home. That is his own castle. So you could not just violate the privacy of the home, of our house, or a dwelling, or even a facility without the consent of the owner. That is one of the most cherished concepts of all civilized society. Attorney, for a non-lawyer like me, nahihirapan akong sundan yung jurisprudence. Non-lawyer like me, lumayas ka na dyan! Hindi mo pala alam, magtatanong ka. Sana man lang nag-aral kayo. Hindi sorry po sorry, pero alam mong may, kasi alam ko kasi 'di ba may SME na kami. Pag meron kaming ini-interview, kailangan napag-aralan namin, hindi kami mukhang tanga. Di ba? Hindi, syempre alam mo naman, tambay lang din kami. So kailangan mag-double time kami. Napag-aralan, alamin kung ano yung mga issue at kailangan siguraduhin namin yung interview namin, alam namin kung ano yung mga topic na ilalabas niya. Dito parang na binabanggit nyo. Pero dalawang simpleng tanong lang. Kung as a lawyer, anong i-advise nyo kay Pastor Kibuloy? Should he surrender? Should he hide? Ikalawa ay, may possibility ba, yung tanong ni Ami kanina, may possibility ba na nasa labas na siya ng bansa? Dahil sabi nyo kasi hindi nyo alam kung nandito siya sa loob o nasa labas. So, may possibility na nasa labas na rin siya ng bansa? Ang lalim ng tanong, palakpakan natin. Kasasabi lang kanina na hindi alam ni attorney kung asan si Pastor Kibuloy. Sa tingin mo, asan na siya ngayon? Nasa ibang bansa na ba siya? Di ba kasasabi lang, hindi niya nga alam kung asan? Hindi, yan yung mga tanong na nanananong. Sinusubukan nilang i-booking si attorney. Kakasagot na nga niya eh. Hindi ko nga alam kung asan eh. Huling pag-uusap namin, wala pa siyang warrant nun. Naalala niyo yung sinabi niya kanina? Ba't ako natandaan ko? Sabi niya, huling pag-uusap namin ni Pastor Kibuloy nung wala pa siyang warrant nun. Hindi ko alam kung asan siya ngayon. Ngayon, ito yung tanong. Sa tingin niyo, nasa ibang bansa siya? Naku, may tawag dyan. Hahatulan na kita. Tuloy. Only Pastor Apollo C. Kibuloy can answer that. But as to I like your answer. Attorney, that's the right answer. Overrule. Only Pastor Kibuloy can answer you. Sasabi lang sa hindi nga niya alam kung asan eh. Sino ba bang makakasagot sa'yo? answer your first question po, sir. If you are a lawyer and you are asked an opinion by your client, no, I believe that you have to provide him options because that is not your choice. You have to provide him perhaps 3 options and you let him decide. You have to conduct a SWOT analysis to him. What are the strengths, weaknesses? What are the threats if you do this? Now, what are... Alam mo kung bakit? Hinuhuli kasi si attorney. Kung ikaw ang attorney, anong ma-advise mo? Tinitingnan kung saan siya papanig, kung ano. Hindi, kasi yan yung mga tanong na nanananong eh. Kung ikaw, attorney, ipapayo mo ba na sumuko na siya? O ipapayo mo no tumakbo siya sa batas? Mga ganyan eh, di ba? Para pag sinagot mo na, hindi, ang ipapayo ko dyan, wag muna siyang sumuko. O, pwede ka ngayon sabihin na, tinatago mo siya, Pastor Kibuloy. Di ba, ganun eh. Ganun yung dating eh. Kaya lang, eto, sagot niya. Bilang abogado,
Hindi ako ang nagdidesisyon yan. Tatagalogin ko lang sinabi niya dito bilang abogado, magbibigay ako ng option sa kanya at siya ang magdesisyon. Boom! Your Honor, hindi ko po maalala, Your Honor. Your Honor, hindi ko po maalala talaga kung ano yung sinabi ko kay Pastor. Your Honor. Are the advantages and disadvantages, but you let your client decide. In this case, he has made his decision, and whatever may be my opinion contrary to such a decision, I have to respect him because in the final analysis, that is his person, that is his right, and I have to respect his right on the matter. Pero based on the So, was SWOT na surrender one binigay of the nyo, options? attorney, One of the options. Was surrender one of nakapagbigay the na kayo ng options? tatlong options. Sabay-sabay na sila. Kasi, sabi nila, parang nawala tayo sa plano nating i-booking Oh, di ba? Diego Latigo, isa-isa lang, sabi ni Diego Latigo, buti pa kaming banateros. Hindi kami sabay-sabay nagtatanong. Di ba? Pansinin nyo. Pag kami talaga nagbibigay, sila hindi atat na mahuli. Sabay-sabay na sila The nagtatanong. options is to surrender. You remember, I do hope Senator Lacson po would forgive me. During that time po, meron din pong warrant si Senator Lacson. But he waited. He waited until the Court of Appeals decided that there is no probable cause against him and he appeared. That's one of the right of a person. If Patay. May example pa si Lacson nga. Oh, wanted din siya, winarant din siya. Ano sabi? Inantay niya muna magdesisyon yung Court of Appeals. That's the time na nag-appear siya nung sinabing binaligtad. Oh, di ba? Patay sila ngayon. Ay, sandali, hindi ko na-research yun. Sabi siguro nitong 3-4 na to. Hindi ko na-research yun Nasusunod kasi, mag-research kayo bago kayo mag-interview ng abogado. there's a warrant of arrest, especially if you question the finding of probable cause, which in this case is really questionable. Imagine those cases were already dismissed 4 years ago, and Andali, lagyan natin ng music ng konti ito. Itong tatlong to kahit po, meron din Andali. Ano, hirap? Hirap bang intindihin, mga sir? Patay tayo dyan. kung warrant si Senator Lacson. But he waited. He waited until the Court of Appeals decided that there is no probable cause against him, and he appeared. That's one of the right of a person if there is a warrant of arrest, especially if you question the finding of probable cause, which in this case is really questionable. Imagine those cases were already dismissed 4 years ago, and then we filed a motion for early resolution. Wala pong nangyari. You let 4 years to pass by in the Department of Justice, and then all of a sudden, simply because it has become fashionable to attack Pastor Apollo C. Quiboloy through the Senate hearings, through Senator Risa Hontiveros, who issued or spewed. Ayan yung sinasabi ni Atty. Torrio na kailangan ng speedy trial. Kasi remember, mahigit 4 years na ito. Walang nangyayari dun sa case. Suddenly nabuhay because Hontiveros binuhay. 'Di ba? Biglang nabuhay ito basta-basta. Kaya nga sinasabi niya, bakit ganoon? So ito yung hinihirik niya sa korte ngayon. Oh, naku, hindi na naman nakapag-research yung mga reporter. Yari tayo dyan. Virulent comments against him. Then all of a sudden there is a resolution which is even highly questionable. Meron Nagets nyo? Bigla-biglaan na lang may resolution na i-warrant siya. After 4 years na walang nangyayari, wala lahat, walang bago. Kasi tandaan niyo, importante kasi yung yung details Walang bago doon sa kaso niya, biglang suddenly isang pitik ni Hontiveros, hindi ko alam kung si Hontiveros yung pumitik o yung nasa Malacanang o baka naman tong si Tamba, hindi natin alam kasi tandaan niyo,
Ako, naniniwala kasi ko si Tamba to eh. Bakit? Ang unang tinarget ng SMNI, hindi naman sa tinarget, o unang nakantil ng SMNI, tandaan nyo, nagsimula to kay Ka Eric at saka kay Badoy. Na kung saan, inano yung travel expenses ni Tamba. Doon nagsimula lahat tong Tapos, tuloy-tuloy na yan. Hanggang eventually, napunta na sa Senate, hanggang biglang nabuhay. Nagigets nyo? Nako. Ang preliminary investigation sa Davao City, doon sa Pasig mo i-file, kailan ba naging rule natin na kung... Importante pa yan. Pinaliwanag din sa akin ni Atty. Roque yan. At saka ni Atty. Topacio. Kasi merong inilalabas ang Supreme Court patungkol ho dyan. May bagong batas na nilabas ang Supreme Court na hindi ka pwedeng kung saan-saan mag-file pagdating doon sa libel. So, pinapaliwanag nga nila sa akin, napaka-importante yan kasi ginagawa yan ng ilan para papuntahin ng paganon-ganon yung mga kaso. So, eventually, nagkaroon na ng desisyon ng korte dyan na kung saan na-commit yung crime, dapat doon lang. So, nagtataka nga sila kung sinasabi nilang taga Davao o Davao yung nangyari yung crime, bakit biglang inilipat sa Pasig? Diba? Pinagdududahan ba nila yung korte ng Davao? So parang sinasabi nilang bilang DOJ, pinagdududahan namin yung korte ng Davao? Ganon? Oh, kaya naku po, nga talaga itong mga to. Ang crime sa Pasig City, ang preliminary investigation gagawin sa Davao City. The laws are flying po, Ma'am Ami. And that is precisely why we are valiantly questioning the resolution as against Pastor Apollo. Ayan yung mga naka-blue sila yung may daladalang folder Huli na sila pumasok, hindi nyo napansin? Nauna ito mga nakabihis. Ma'am Ami. Kanina yan hindi ito yung sa loob yan yung kanina pa. And that is precisely mga naka-folder na yan na may daladala siguro ng warrant. Why we are valiantly questioning the resolution as against Pastor Apollo C. Kibuloy. Pero sir, like Ping Lacson, of course, Pastor Kibuloy has the legal recourse to question the validity of the arrest warrant. That's a given. I think that's what the Supreme Court ruling was about. But at the same time, that does not erase the fact that he's still a fugitive because there is an arrest warrant against. Yan, ipipilit na naman niya yung fugitive. Tingnan nyo, sagot ni Atty. Carion, Naku po, napakagaling ni Atty. Carion, talaga. The court has ordered his arrest for him to appear before the court, and you also have an arrest warrant coming from the Senate. So I know you're saying that he's not in hiding, that he is not a fugitive, but I don't want to also quibble about terminologies because, whichever way you cut the cake, you are cutting the cake. In this case, he You are cutting the cake daw. Kasi parang pinagpapalusot, parang palusot niya lang kasi ganito. Pero tinan niyo sagot. He's wanted by the courts and he's taking the recourse of going to the legal process. I understand that. But still, he's still in hiding. With due respect, are you a lawyer po, sir? No, sir. Hindi. I am not. Nakita nyo? Pinapangaralan nito ni isa na hindi, you're cutting the cake. Hindi, nagpapalusot ka hindi, parang ganun ang dating niya hindi yan ang legal term, hindi ganyan dapat ang tawag kasi tumatakbo na siya sa batas. Sagot lang niya, Atty. Carion, are you a lawyer? Gago! Di nayari ka tuloy. Hindi mo pala alam yung pinagsasabi mo No, sir. That is why there are technical definitions when you define a fugitive from justice. There is that leading case on the matter, and a fugitive from justice, if there's already a conviction and you hide, that's fugitive from justice. And the second aspect of it is that if are those persons who, after being charged, flee to avoid prosecution. Here, yung kolatilia after being charged kasi, hindi pa kasi tapos. Kasi meron pa kaming motion for reconsideration dun sa charge aspect. So therefore, the definition of a fugitive from justice does not
attached. A layman would probably classify him as a fugitive from justice. So madaling salita, a layman like you Ed Linggaw, a layman like you would say it fugitive. Pero kasi kami, abogado kami. Since fugitive is a ginagamit siya pagdating sa ginagamit para sa korte, so dapat ang gagamitin niya legal definition. Ed Linggaw. Fidela Jumalin, salamat po. So, cut the cake. May pakat-cut the cake ka pa. Hindi, alam mo, ginagamitan niya na ng English kasi galing mag-English ito ni attorney. Hindi, straight si attorney mag-English eh. Magamitan ko nga ito ng mga idioms. Let's cut the cake. O, nayari ka ngayon. Cut the cake ka, isang tanong lang sa'yo. Are you a lawyer? So, parang ganito lang eh. If you're not a lawyer, do not use a legal term. Kung gagamit ka ng legal term, you should understand the legal meaning of that term. Hindi ka pa pwedeng gamit ka lang ng gamit ng salitang ginagamit sa legal term. Gago! But learned persons of the law, Tingnan mo, learned person of the law. Pinagtawanan nila to, pero totoo lang, barado sila dito. Nasaktan sila dito kaya nila pinagtawanan to eh. Kasi sinasabi niya, a layman definition, okay, pwede yan. Pero a learner of the law, yung may alam sa batas. Sa madaling salita sa Tagalog, hindi tanga sa batas. Pero pinagtawanan nila to, watch. would know that if the indictment is still under question, he is not technically yet, at least pursuant to our jurisprudence, a fugitive from justice. Ibig sabihin, according to the jurisprudence, kasi when you say jurisprudence, meron ng desisyon ng korte nun. Pag nagdesisyon ng korte nun, ibig sabihin, batas yan na dapat sundin. Yan ang binabasihan. Okay? Yun po ibig sabihin nun. Importante yun. If you are a learned person. Problema, Ed Linggaw, you're not. Tingnan mo instead na tanggapin nila, pinagtawanan nila, ganito kabastos to mga to. Okay, Yun sir. po ang So aking what do you pananaw call po yan. it? What do Pwede you po call ako this? magkamali po. Pwede po ako magkamali. Yes, sir. So what do you call this Di ba then? mas madali? Hindi ba mas madali, attorney, kung magpiansa na lang? Ay, hindi po. Kasi Available ang ba? ginawa po dito, grabe din po kasi. Seriously, madam? Magpiyansa? Madam! Alam mo ba yung kaso? Naawa ako sa mga sa reporter na to, kung sino man sila. Alam niyo po ba yung ikinakaso sa kanya para magpiyansa? Sa Tapos ang usapan, di ba? na minadali po. Hindi ka learned eh. O, tingnan mo, bastos to si Llamas, o. Hindi ka learned eh. Tingnan mo ang bastos nito. Nagmana na ito dun sa lagi niyang kasamang vlogger eh. Bastos to eh. Kita mo yung ang ganda nung sinabi nitong si Attorney Torion. Sabi niya kasi alam mo, hindi nga siya bastos eh, katulad nitong itong si Llamas na to. Bakit sinabi niya, parang di ba sinabi niya, mawalang galang na po, are you a lawyer? If you're not a lawyer, wag mo kong turuan ng term na fugitive kasi ginagamit yan sa korte. Kaya nga, kung layman ka, ibig sabihin, kung ordinaryong tao ka, pwede mong tawagin ganyan. Pwedeng ganyan yung Pero a learned person, ibig sabihin, yung may alam sa batas na tao, hindi yan ang gagamiting term.
O, kita mo bastos nito ni Llamas. Ano sinabi ni Llamas? O, diba? Ano sabi niya? O, sinasabihan niya ngayon yung babae, if you're a learner person, ganun-ganun siya, minamak niya. Alam mo, Llamas, kung hindi mo maintindihan, itigil mo na yung feeling reporter mo. Itigil mo na yung feeling journalist mo. Dinaig mo pa ang vlogger sa pagkabastos eh. Yung preliminary investigation ginawa sa Davao. Oh, tingnan mo, tawa ng tawa yung mga animal, oh. Oh. To the point. Tingnan nyo yung cameraman, ha. Sabi siguro, tanggalin nyo nga doon sa tatlo, itira na lang natin si Atty. Torion. Tingnan nyo, kasi maririnig nyo pa yung audio, tumatawa sila. Sa positive portion po, no, merong human trafficking aspect, no? Human trafficking aspect. Oh, pakinggan nyo. Ang sabi, the Davao City Prosecution's Office is mandated to file information in Pasig. Basic legal effect. The Davao City Prosecution cannot conduct preliminary investigation for... Kita nyo? Naririnig nyo, tumatawa sila sa background? Ganyan nung sila kabastos. Hindi man lang patayin yung mic. Kami, may patayan kami ng mic eh. Pagka inaantok na ako. Oh. Alam mo kung bakit? Napahiya kasi sila. Napahiya sila kaya ang defense... Tingnan mo yung reaction nila ha. Kaya sila tumatawa. Defense mechanism nila yun. Na kunwari angat pa rin sila pero sa totoo lang pahiya sila. Yan dapat sa inyo. Crimes committed in Pasig. So if you have a crime allegedly committed in Pasig, Pasig should conduct the preliminary investigation. Let's leave that as that. The resolution states that for one crime of human trafficking, okay, nung pumunta na sa Pasig, naging dalawa yung crime at naging non-bailable pa. Oh, so tapos hindi lang. Oh, kakatulang ko kayo ng kabastusan. Kayo na ang pinakabastos na media. Bastos kayong media kayo. Diba? Ah, tell me ngayon na hindi sila bastos. Oh, napahiya lang kayo. Defense mechanism ninyo, tumatawa kayo. Patulang ko kayo. Your Honor. Ayan na po ang mga bastos na media. Tingnan nyo, tumatawa ha. Sumasagot pa si attorney. Sa penultimate portion po ng information, meron pang criminal forfeiture order. Ano yan? Makikita nyo yung paliwanag niya? Mula sa Pasig, mula sa Davao, inilipat sa Pasig. Tapos, ito. Pakinggan ulit natin ha. Naging dalawa. Yung crime at naging non-bailable pa. Oh. So, tapos hindi lang sa penultimate portion po ng info. Naririnig nyo tumatawa? Bastos, di ba? Ayan ang problema sa iyo, Llamas, kasi masyado ka sumasama dun sa Christian Isguera eh. Sama ka kasi ng sama dun eh. Kaya yan, yung kabastusan mo. Naturingan kayong mga journalist, naturingan kayong mga media. Hirap bang tanggapin? Na hindi nyo alam? Information, meron pang criminal forfeiture order. Ano yan? Yung anti-money laundering aspect, yung kinote pa, no? It gave the power on the part of the prosecution to order the seizure of the assets of the accused in this case. Grabe naman, akala ko rape itong Attorney, kaso na Attorney Torion. Bakit naman may aspect na ng money laundering po dito? Ano ba? Oh, hindi nila mag-gets yan, hindi nila matanggap. Isipin nyo ha, anong ginawa? Akala ko ba yung kaso ni Pastor Quiboloy rape? Bakit kinukuha yung property? Bakit kinasuhan na money laundering? Pinapaliwanag ngayon ni Atty. Torion. Itong tatlong to, tawa lang ng tawa. Itong dalawa, lalo itong dalawang to. Si Boy Abun na ba ito? Hindi ko alam yung pangalan nito eh. At saka itong si Ontiveros. Si Llamas. Pakay dito, pati assets ng kingdom, kukunin na. Okay. I hope you see my point. Yes, attorney.
We see... You may be against Pastor Apollo Kibuloy. Oh, kita nyo. Yan ang tinatawag na hindi nakikinig. Tinanong pero hindi nakikinig. Some of you may not like him. I love him very much. I have been his lawyer for quite a time. Okay. We're close. But you should also take into consideration that what if this happens to you? A case for rape would be filed against you, and then thereafter the information would state that all your assets, no, in the meantime, because that anti-money laundering law allows the court through a motion to be filed by the prosecution for the issuance of APO. What is that? Asset Protection Order. And i-freeze yung mga assets mo. Nako. Lalong hindi nila naintindihan. Tingnan mo to si Llamas. Tawa lang ng tawa. Oh. Hindi, hindi nyo napansin nyo. Si Llamas talaga yung tawa ng tawa eh. Ano ba Llamas? Yung totoo, bobo ka ba? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Tinatanong ko lang, bobo ka ba't di mo maintindihan yung abogado? O minamak mo siya dahil hindi mo lang kursunada si Pastor Kibuloy tsaka si Duterte? O talagang tanga ka lang dahil hindi mo alam yung sinasabi? Nagpapaliwanag dito si Atty. Torion ha, na sinasabi niya, pati assets ni Kibuloy kinukuha. O kaya nga sabi niya, what if it happened to you? Kasuhan ka ng rape tapos kinukuha yung mga gamit mo. Payag ka? O, yan yung pinapaliwanag ni Atty. Torion eh. Anong tawa ni Llamas? Tawa lang siya ng tawa. O. Hindi, ako nagtatanong lang ako, Llamas ha, yung totoo. Bakit ka tumatawa? Dahil tatanga-tanga ka? Hindi mo alam yung paliwanag ni Atty. Torion? Hindi, ako nagtatanong lang ako ha, nagtatanong ako. Hindi ko sinasabing tanga ka. Nagtatanong lang ako, bakit ka tumatawa? Hindi mo maintindihan? O tumatawa ka kasi naipaliwanag lahat ni Atty. Torion at hindi kayo nakalusot? At hindi nyo naidiin si Pastor Kibuloy? Bakit ka talaga tumatawa? O hindi lang talaga kaya ng level ng utak mo yung lalim ni Atty. Torion? O defense mechanism mo yan? Ano talaga ang totoo, Llamas? Naturingan ka pa namang opisyal ni Pinoy. Ganyan ang asal mo? O, di ba? Oh, ganyan kayo kababoy. Ganyan nyo binababoy yung guest nyo. Actually, ako nga, naano pa ako doon sa babae kasi parang yung kanina, yung babae parang pumipigil eh. Parang nakikita nila yung mga kasama niya, mga bastos eh. Oh, at least to in fairness naman kay Ed Linggao, wala na, tumahimik na siya. Suko na siya. Sabi niya, wala na akong magawa, matalino masyado to. Official pala ni Pinoy. Oo, official ni Pinoy to dati. Mahirap na pala ngayon lahat ng mga assets mo, i-freeze in the meantime. Wala naman yun sa ating batas eh. Okay, bakit talaga yun doon eh? Yun nga po ang aming punto dito. Okay, maraming salamat, Atty. Israelito Torion. Attorney to Pastor Apollo Yes, Kibuloy. sir. Pleasure talking to you, sir. Yes, sir. Maraming salamat po. Salamat po. Oh, kita nyo? I give up, sabi. I give up! Sabi nga, laughing is a sign of self-embarrassment. Yan ang totoo. Yan ang mahirap eh. Di ba? Wala eh. Pahiya sila, kaya wala tayong magagawa. Alam mo, yung mga abogado nyo kasi, mga abobobo. Next time, hindi, ako talaga, next time, sabi ko, ito lagi kong kabilin-bilinan to sa mga kasamahan ko eh. Make sure you do your research. Huwag kayong haharap at kakausap at mag-i-interview ng tao na hindi nyo kilala, hindi nyo alam ang sinasabi, ano background. Kasi you have to be prepared. Hindi pa pwedeng kung ano-ano lang ang tatanong ninyo. Hindi, di ba ho? Importante ho yun. Dito, naging mukha silang, hindi, sa totoo lang, ano sa tingin ninyo? Hindi, kayo lang ang tatanungin ko mga kababayan ha. Ano sa tingin nyo nangyari? Letter A. Naging tanga sila? Dahil wala silang mga alam, bobo sila sa batas. Letter B,
dahil hindi nila na-corner si attorney, kaya ganyan ang reaction nila. Letter B. Letter C. Talagang ang plano nila ay kumuha ng anong tawag doon, yung news clip para mas lalong mapahiya si Pastor Quiboloy. O letter D, all of the above. Letter D, ang all of the above, hindi A. Letter D. Di ba? Napahiya eh. Tapos ngayon tatawa kayo. Para kay si Bagong Lipunan. Si Bagong Lipunan, ganyan din eh. Nung hindi na alam yung sasagot, pikon na pikon na. Ha? Buti pa nga si Ed Lingaw, tumahimik na eh. Sabi niya, oh, wala akong laban dito, matalino masyado to. Hindi ko kayang paikutin ang ulo nito. Kasi nasuplak na siya eh. Let's cut the cake. Ayun na, may pakat-cut the cake ka pa. Let's cut the cake. Kahit ano ba sabihin mo, nagtatago siya, fugitive siya. Are you a lawyer? Ed Lingaw, are you? Pag nakaharap ko talaga to si Ed Lingaw, tatanungin ko sa kanya ulito. Are you a lawyer? Gamit ka ng salita ng ginagamit sa law, pero hindi ka naman lawyer. Pagpipilitan mo yung gusto mong definisyon. Ang galing, hindi, sa totoo lang ang galing ni attorney dun Magalang yung pagkasabi niya With all due respect, are you a lawyer? Ang layman would say that. Ang galing, di ba? Parang a layman would say that. Ay, di ako binara. But a learned person of the law would define fugitive as this, patay. Sa madaling salita, yung walang alam, yung tanga, yan ang gagamitin. Yan ang definition ng fugitive. Pero ang taong may alam sa batas, hindi gagamitin yan. Kasi alam niya yung batas. Ayan ang tinatawag na Atty. Torion, simple lang pero rock.